Pero itong junior na. Elijah eh. Mama, Sa ano pa? lolo. Ano susunod? Oo, si Sally. Hindi ko alam kung si Sally yan. Sino susunod? Normal. Normal. Normal siya pero nahirapan siya talaga. Sino susunod? Si Ngayon po Brandon. sino parang susunod na mag-testify? Sige, kung sino gusto. Sino ba? Pasalamat. O ito na tayo sa next ano natin. Ngayon po, lahat tayo nagpapasalamat. Nandito tayo. Ante, kayo gusto niyo pong mag-testimony? Ante? Pasalamat lang, testimony na nakarating. Ano naman po ang testimony? Ina-testify natin ang goodness ng Panginoon sa ating buhay. Kaya gusto niyo, Ante? Testimony po. Meron kang pwede ipasalamat. Katulad ko, pinasalamatan ko yung binigay sa amin ng Panginoon na nagkaroon kami ng panibagong members, pamilya. Ngayon po, kung wala na pong Wala na magsasalita, muna natin. ay pagpapatuloy na tayo sa ating words for today na ipapahayag sa atin ni Brother Ador. Amen. Amen. God bless you, brother. Brother Ador, bakit nagtuturo? Brother Dor. God bless you. Ito na. Bagong lahat ay gusto ko munang patiin ko kayong lahat, lalo-lalo na yung mga nakikinig sa ating video na ito. Kung saan man kayong sulok ng daigdig, mga kapatid. Sapagkat alam po ninyo, meron ho akong nakausap na isa pa na nakikinig sa atin. At siya ay malayo. Nasa Canada. Napakalayo talaga. Bagamat ito ay naging kasama ko ng matagal sa Maynila, nagulat. Bakit daw? Ako daw ba ay pastor? Brother, hindi ho ako pastor. At ako ay nagpapahayag lamang dito ng salita ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng aming mga elders dito. Sa pamamagitan mo Ang Panginoon. Ikaw ang Parang- pinili. Kumbaga ito din yung ating minimiti na sana ay lahat tayo, hindi lang ako. Okay. At isa pa na pasasalamatan ko dito dahil nandito yung kaibigan ko na napakatagal ko ng kaibigan ito, napakabata niya. Ito si Ate Julie. Yeah. At Batang si bata. Ate Julie. Palagpakan natin si Ate Julie. 84 ka? Ilan taon ka na nga ito? 87. 87? Eh, sabi ko. Wow. Ayaw, makita ho ninyo. 87 pero Tanging yaman ko lang yun. ayun, okay. Panginoon. Si Ate Julie, mga kapatid, ay matagal ko nang nakilala ito. Nung una kong nakilala ay ganun pa rin. Energetic siya. Maganda. Mhm. Oh, na 87. Amen. Yun ang kagandahan yung 87 eh, nandito energetic, naglalakad, very healthy, Kumakanta. Very happy. Salamat. sumasayaw, at lahat na kanyang gustong gawin, nagagawa pa niya sa edad niya Blessing ni God 87. yan. Amen. So God bless, na-bless Lalo-lalo si na Ate nakita ko kayo. Julie. Amen. That's a blessing to join you here. Ayun, okay. Ganon din naman, na meron din ako ditong isa pa na dumating din dito, si Brother June. Yes. Si Brother June, 60 lang niya yata. Ilan taon na? Secret. 55. Ilan taon? Dito, sinasabi natin sa Panginoon ito para alam. Sinabi ko na sa kanya. Binulog na. Yes. Oh. Ako ay nagpapasalamat at nandito kasama natin siya. Siya rin po yung hinahangaan ko ho dito sa London. Nung nakita ko na ito, nababasa ko yung kanyang mga istorya, lalo na yung pagsusulat niya sa libro. Dahil journalist. Dahil ito po ay talaga namang dahil matatalino lang ang gumagawa nito dahil mga journalist Amen. sila
Sila yung gumagawa ng libro. Okay. Sa madaling salita mga kaibigan at mga kapatid, ay meron kanya-kanyang mga ibinibigay na talento ng ating Panginoon. Yes. Amen. Okay. Kagaya din ng talento ni Brother Romulo, si Sister Risa, kayo Ma'am Dali. Ang talento ninyo kung paano naman ninyo ipalaganap Yung sila sa mga bata. ang salita ng Panginoong Diyos. Sa pamamagitan, kagaya ko ngayon, na inyong, ano ba ito, ang tawag dito, Lingkod. ako yung lingkod ninyo. Na ang inyong pangarap na maipaliwanag, maiparating sa kapwa yung salita ng Panginoong Diyos, andito po ako. Amen. Ginamit po ako ng Panginoon Amen. Amen. na maipabahagi kung saan man kayong sulok ng daigdig. Amen. Eh, ako ho yung kanilang mga bunga. Kumbaga. Okay. Sila yung aking puno, ako yung naging bunga nila. Maraming Amen. salamat po sa inyo. Okay. Ganun pa man mga kapatid, ay dadako na ho tayo doon sa salita ng Panginoong Diyos sapagkat ang lagi niyang sinasabi, kinakailangan ay iparating natin sa ating kapwa yung kanyang salita. Ang sinasabi niya ho kasi dito sa Pahayag 1, chapter 1, 3. Roman. Anong Chapter 1, ma'am, ito. Roman. Ang sinasabi niya ho dito ay mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon sapagkat ang panahon malapit na. Roman yung Roman. Sa sa gawa ito. So, gawa. Chapter 1, 3. Yan. Sa madaling salita mga kapatid ay Chapter 1. kinakailangan natin talaga na yung bumabasa tungkol dyan sa salita ng ating Panginoon ay nasusulat eh. Sa Biblia lang natin makikita ho itong mga ito. Hindi ho natin makikita doon sa sulat ni Sir John na siya ay talagang writer siya eh. Pero iba yung talento na meron sa kanya. So, hindi lahat na libro ay meron itong kautusan na kagaya na lang ng iniutos nila sa ating mga apostoles na alam na natin na sila yung nagbibigay sa atin ng kapaliwanagan kung papaano tayo makinig, isa sa puso ang salita ng Panginoon Diyos upang tayo ay kanyang makakasama pagdating ng araw. Ang buhay na walang hanggan mga kapatid ay ito nagbibigay ng paalaala sa ating mga tao, mga nilalang sa mundo, na kinakailangan bago kayo mawala sa mundo, alam na ninyo kung saan tayo mapunta. Saan ba tayo mapupunta? Ito yung nakakatakot. Na yung hindi nakakaunawa na, nakakaalam yung salita ng Panginoon, eh saan nga ba sila mapunta? Kung hindi mo babasahin ang salita ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Biblia, ay hindi mo alam talaga. Pero kung alam mo na rin kung anong dapat mong gawin, sapagkat mayroong kautusan ng ating Panginoon Diyos kung ano ang dapat mong gawin upang ikaw ay maganap sa iyo yung kanyang pangako na bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Iyon po yung ating kinakailangan na medyo isipin natin mabuti. Lalong-lalo na, ang sabi niya nga dito, ayan, ito. At mangyayaring kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoong mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos sa aking iniutos sa inyo, araw na ito ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Sa madaling salita, yung ating mga sinasabi ngayon ay kinakailangan talaga na ipamahagi natin talaga para itaas ka ng ating Panginoon Diyos. Ang buhay na walang hanggan mga kapatid ay ito yung sinasabi ko na ito. Pangalawa ko nang babanggitin na yung spirit, yung kaluluwa natin. Saan pa mapunta ito? Ito yung nakakatakot na kung isipin mo na nga talaga. Yung mga namamatay, alam ba nila kung saan sila mapunta? Karamihan ho dito, lalong-lalo na kung hindi nakakakinig ng salita ng ating Panginoon Diyos, hindi na alam. Sabi ko nga, nung ako, na hindi ko pa nababasa yung mga salita ng Panginoon, parang wala lang.
Pero ngayon naintindihan ko na ang buhay. Natakot na ako para bakit nagkaganon. Para bagang ang iniisip ko hindi lang ako ganon. Marami. Karamihan sa buong mundo. Karamihan sa lahat ng nilalang ay nagkakasala. Pero merong kategorya din pala ng pagkakasala. Kumbaga may class din ito. May class A, class B, class C, class D. Ang pagkakasala. Merong napapatawad at hindi rin napapatawad. Kagaya natin ngayon. Ito takot ako na gumawa pa ng isang bagay na ayaw niya sapagkat siya ay pagkawan na ikay ay alam mo na kung ano yung kautusan tapos gawin mo pa, pagkakasala ko na yon. Dahil bakit alam ko na kung gawin ko pa uli, kasalanan ko yon, wala akong kaligtasan. Kaya ako'y takot na takot. Kaya ako'y pinaparating itong ganitong pananalita niya sapagkat nababasa kung ano yung dapat gawin natin. Ganito ang sinasabi niya dito sa taga-Korinto. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ng salitang ipangangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo'y nagsisimpalataya na walang kabuluhan. So, ibig sabihin, ito Korinto chapter 15:2. Ibig sabihin no pala nito, sa pamamagitan nito, iingatan mo talaga yung salita ng Panginoon. Ipangaral, yung pangaral niya sa atin. Kaya, magsisimpalataya tayo sa Kanya, pero dapat may kabuluhan. Pero kung ikaw ay hindi mo iniisip na yun, biro mo, may mananampalataya pala na walang kabuluhan. So, ang kinakailangan natin pala talaga, mananampalataya tayo, pero may kabuluhan. Yan ang ibig niyang sabihin. Kaya kuminsan sabi ko nga, nakakatakot pala yung yung bang nalaman mo na. At ano pa ba yung ano ba yung dapat mong hindi gawin para ikaw ay mapunta dun sa kagustuhan ng ating Panginoon. Ito sa Korinto 13 chapter 13 4:7. Anong Korinto 1 o 1 Korinto 13:4-7. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin. Ito na yung mga sinasabi na dapat gawin. Isa pa, dito, hindi mayabang ni mapagmataas, sabi niya. Hindi magaspang at ang pag-ugali, hindi makasarili. Hindi magalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi matutuwa sa masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Amen. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. So sa madaling salita mga kapatid, kagaya ni Sir John na Terra, isa lang siyang mag-isa. Siya lang mag-isa. Siguro hindi niya nababasa rin ho ito. Ewan ko lang kung nababasa ni Sergio nito. Sa nakikita ko kasi malumanay. Hindi bang kumbaga sa kwan ano siya, yung bang hindi mo makita yung pagkakasala na darating sa kanya. Kasi alam niya din yung kanyang kinalalagyan. Professional siya. Yun bang ayaw niyang patulan yung mga hindi mabubuting gawain, kundi pakinggan lang niya. So what, I don't care. Parang ganun lang. So ito, wala siyang pake sa mga ganun na pangyari. So ibig sabihin, malayo sa kanya yung mga disgrasya kumbaga sa ating mga pangyayari. So yun, maraming salamat sa nakikita ko sa iyo. Napakakuan mo yung mga... Oo, talagang yung pang... Ano pang tawag dito? Siya kaya mo siya. Mapagpasensya ba? Yan, mapagpasensya. Okay. At ang sabi niya dito, yung Korinto,
Ito yung dapat natin gawin. 1 to 13:5. 2, mga taga-Korinto. Ayan, ang sabi niya dito. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangangasampalataya. Ito yung mabigat. Pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi pa ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili, sabi niya, na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Ito yung mabigat dito. Dito, nung nakikita ko na ikaw, hindi pala yung palibasa ikaw ay, oo, kilala mo na si Lord. Parang gano'n. Oo. Parang yun lang. Pero gumagawa ka naman na ng hindi niya gusto. So, ang ibig niyang sabihin dito, pwede palang mawawala sa iyo yung kaligtasan mo na kung naghahanap ka na ng kaligtasan mo. Halimbawa, ito, sabi mo, ligtas na ako dahil hindi naman ako gumagawa. Thank you. Oh. So, if gumagawa ng pagkakasala. Pero minsan, merong pagkakataon na merong pagkakasala na hindi mo nalalaman. May pagkakasala na ganun eh. Lalo na yung mga gumagawa ng isang bagay. Yun din parang chismis, hindi rin hindi rin tama pala dun sa tao yung ganun. Lalo na yung sisiraan mo yung isang tao. Napakabigat din pala ng pagkakasala na yun. Kasi kung sinira mo yung tao na yun, ikaw mismo sinira mo na yung sayo. Dahil kung ano ang gawa mo sa kapwa mo, yun din ay ginawa mo na sa iyong sarili. Yun ang kanya. Kaya napakabigat. Kaya maganda pa, bigyan mo na lang ng pera para bigyan mo. Pera din ang, di ba, mabuti. Okay. Ganun pa man, kasi ganito kasi ang sinabi niya dito sa mga Hebreo 11:6. Ang sabi niya dito, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa Kanya'y nagsisihanap. So sa madaling salita, mananampalataya ka, talagang saliksikin mo talaga ang Panginoon. Talagang ang gusto niya, para maiwasan mo na yung hindi na maganda ng gawain, talagang saliksikin mo, manampalataya ka na sa Panginoon. Talagang kunin mo na parang kalasag mo na eh. Kumbaga, di ba yung maglalabanan ay merong pangkalasag na gano'n. So, bali yun ang dapat natin gawin sa pamamagitan ng Kanyang salita, ay iyon ay pwede mong kalasag na yon. Dahil hindi mo nagagawin kung ano yung dapat mong pagkakasala. Alam mo na eh. Alam mo na yung dapat mong gawin dahil nasa sa iyo na. Ibinigay na sa iyo ng Panginoon ng guide. Kumbaga, ito yung 1, 2, 3 hanggang 10, alam mo na. Hindi pwedeng 1, 10, 8, 7, 6, mga ganun. So, ibig sabihin mga kapatid, para bagang ang Panginoong Diyos, isinulat niya itong mga ganitong talata para tayo sumunod sa Kanya upang tayo ay mabigyan niya ng buhay na walang hanggan. Ito yung ating minimithi. Kung paano tayo mabigyan ng buhay na walang hanggan, na ito ay wala ng kamatayan. Hindi sa ngayon kagaya nitong laman natin, ito may kamatayan itong laman. Kung saan yung tayo ay malakas, ito may hangganan ito. Itong lakas natin ito. Ito yung nakakatakot na dapat yung mga kaluluwa natin ang ating bigyan ng pansin na sana ito'y walang kamatayan. Maibibigay naman sa atin itong walang kamatayan na ito kung susundin natin yung Kanyang mga kautusan. Kaya kung minsan ay nag-iisip din ako paano kaya yun. Kagaya na lang nung meron kasi akong isang kaibigan na pari din, pastor. Ang lagi mong isipin, sabi niya sa akin, kung paano ka mailigtas yung kaluluwa mo. Iyon ang importante. Totoo din naman. Na kinakailangan ang saliksikin natin, kinakailangan natin kung ano ba ang dapat nating gawin upang yung buhay makamtan natin, yung buhay na walang hanggan. At yun
ang ating araw-araw na ipinapanalangin sa ating Panginoon na bigyan tayo yung buhay na walang hanggan. Pero may buhay na walang hanggan din ang mga matitino, yung mga matuwid. May buhay din naman na walang hanggan yung mga masasama. Kaya nga lang, yung masasama, ang buhay nila ay doon naman sa kahirapan na kung saan yung hell na tinatawag, na yun ang isa na nakakatakot na mangyari sa atin. At ang pangalawa, yung buhay na walang hanggan, kung saan yung makakasama natin ang ating Panginoon Diyos. Na sana ito ay mapapasa atin. Na ito yung ating dapat lamang na araw-araw natin hingin sa Kanya, dahil ito yung kagustuhan ng ating Panginoon. Ayan. Mga kapatid, ito ay napakaganda na sundan natin kung ano yung mga sinasabi ng Panginoon. Sundan lang natin para ito hindi tayo mawawala dun sa Kanyang kaligtasan na ibinibigay sa kanino man. Sa lahat ng nilalang sa mundo, ito ay para sa kanila. Kaya ang sinabi niya dito sa Taga-Roma 1, chapter 1, verse 16. 17. Hindi ko ikinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Una, sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego, sapagkat ipinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao, at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuturing na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ayun, yun ang napakabuti na ating kakamtan. Ganon pa man mga kapatid, ay marami pa dapat nating sasabihin pa dito, pero ito yung bibigay ko sa inyo na panghuli. Itong pahayag 1:3 na ang sinabi niya dito, ito ang hindi natin dapat kaligtaan. Mapalad ang bumabasa at nang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangangasulat doon sapagkat ang panahon ay malapit na. So, ibig sabihin mga kapatid, malapit na. Kagaya na nabanggit ko, yung malapit na tayo mawawala sa mundo. Sa totoo lang. Lalong-lalo na yung ating edad. Yung edad Jesus Maria, malapit. Kung minsan yung edad natin hindi naman na natin na makuha yung 120. Napakalapit lang yung 120. Next ilang buwan na lang in 2022 na naman. Kung minsan mga kapatid at mga kababayan, ito yung mga iniisip natin. Lalong-lalo na yung mga may edad na. Dahil ang edad hindi umaatras umaabante at umaabante. Meron nga akong lola, 99, nung mawala. Isa na lang at 100 na Pero ganun naman ang itsura na. So, ibig sabihin, meron tayo talagang hangganan na habang hindi pa maganap sa atin yung hangganan sa ating buhay, ito na nga yung ating mga minimiti. Ikalat natin na ang Panginoong Diyos ay binibigyan tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating tunay na pananampalataya. Ito yung kagustuhan ng ating Panginoon, na tayo iligtas niya tayo doon sa buhay na walang hanggan, pero yung buhay na walang hanggan na doon sa Kanya tayo mapunta. Hindi yung buhay na walang hanggan na doon tayo sa impyerno mapunta. So eto kami mga kapatid, mga kababayan, kung saan man kayong sulok ng daigdig na nakikinig sa amin dito, sa aming bahay dalanginan dito, sa pamamagitan ng JCC, Jesus Christ Covenant Church. Covenant Church. Andito po kami, nagsisiwalat. Ito ang minimithi po namin kung paano namin ipalaganap ang salita ng ating Panginoong Diyos upang tayo sama-sama tayo na mapunta
sa buhay na walang hanggan at makakasama natin ng ating Panginoong Diyos. Amen. Sundan natin kung ano ang kanyang kautusan. Sundan natin kung ano yung kanyang minimiti na kahit ninuman sa buong mundo. Lahat ng nilalang. At hanggang dito na lamang mga kapatid, sana po ay sa susunod ulit. Pero bagong lahat ay gusto ko munang manalangin tayo. Kung pwede ay tumayo po tayo. At ang gusto ko dito ay nakapikit po tayo. At i-concentrate natin na ang Panginoong Diyos ay nasa sa atin. Amen. Presensya Ang sabi ng Panginoon, 1, 2, 3, nasa gitna niyo na ako. Amen. Lord, maraming salamat po, Ama. Itong araw na ito, na ibinigay po ninyo sa amin upang kami po ay magbigay sa ating mga kapatid, sa aming mga kapatid, sa aming mga kababayan, kung saan man sulok ng daigdig. Na sana itong aming mga ipinapahayag sa pamamagitan ng JCC, sa aming bahay dalanginan dito, na ipinapahayag ng salita ng Panginoong Diyos, na sana magkaisa tayo para sa ikabubuti, ipagbibigay ng mga buhay na walang hanggang sa atin ng ating Panginoon. Sama-sama tayo na tayo ay manalangin lagi sa ating Panginoon na humihingi ng kaligtasan. Huwag tayong pabayaan. Lord, Ama, huwag po ninyo kaming pabayaan. Lalong-lalo na po ang aming kalusugan, Lord, ibigay mo sa amin ang kaligtasan ng bawat isa sa amin. Lalong-lalo na yung may mga sakit, Lord. Gamutin po ninyo kami. Lord, huwag po ninyo kaming pabayaan. At layo po ninyo kami sa mga tukso. At kayo po ang maghari sa aming mga puso. Amen. Lord, kasama ko po dito ngayon si Ate Julie, na kung saan yung binibigyan ko ng Lord, huwag mo siyang pabayaan. Yes, amen. Bigyan po ninyo siya ng lalo pang mahabang buhay. Yes, God. Ganon din si John Yes, Lord. na nandito ngayon, Lord. Lord, patnubayan mo siya lagi. Yes, Lord. Lord, ipahiwatig po ninyo sa pamamagitan ninyo ang salita ninyo. Huwag ninyo siyang pabayaan. Lord, lahat kami na nandito sa bahay dalanginan na ito, haplusin po ninyo ng bawat puso sa amin. Kayo po ang gumabay po sa amin. Yes, Lord. Kayo po ang magbigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Kasama po namin kayo. Huwag po ninyo kaming ipahintulot sa hindi magagandang Yes. gawa. Bakos, Lord, kayo po ang sumubaybay at kayo magbigay sa amin ng guide kung anong dapat namin gawin araw-araw. Yes, amen. Ganon din po, Lord, sa aming mga mahal sa buhay. Yes. Lahat ng nilalang sa mundo, Lord, kayo ang maghari sa aming mga puso. Yes. Huwag po ninyo kaming pabayaan. Ganon din naman, Lord, yung mga hindi nakakaunawa, nakakaintindi sa inyong mga salita. Lord, kayo po ang maghari sa kanila. Yes. Ilayo po ninyo sila sa mga tukso, Yes. lalong-lalo na yung mga hindi nakakaunawa sa inyong mga salita. Lord, bigyan po ninyo sila ng mga talino. Lahat kami na nilalang sa mundo. Yes. Kayo po ang maghari sa aming mga puso. Kayo po ang magbigay sa amin ng katalinuhan, talino na nanggagaling sa inyo sa pamamagitan ng inyong kagustuhan kung paano namin maisiwalat at kung paano namin sundan ang inyong mga salita. Lord, Ama, ito ang aming dinadalangin sa pamamagitan ng aming Heso Kristo na tigapagligtas. Amen. Amen. God bless you, Brother Adawa. Kami na may naman na. Napakagandang hiwato mo at very encouraging. At talaga dapat tayo mga kapatid tulong-tulong
tayo sa pahayagan sa ang magandang balita na nanggagaling sa libro ng Panginoon, the Bible. Kasi po, ang Bible yan po ang ating buhay. Amen. Amen. Kaya po, dapat talaga tayong makinig at mag-aral po tungkol sa Diyos. Ngayon po dadako na tayo sa giving at ipagdarasal ng ating kapatid na si Sister Regina. Tayo po tayo lahat. Lord, maraming salamat po sa mga nito, Panginoon. Kasamahan niyo po ang aming tithes and offering, Panginoon. Balik niyo po ng siksik at umaabaw po itong blessing na ito upang magamit namin sa bahagarian mo, Lord God. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa aming mga trabaho, Panginoon, na pinagkukunan namin ng source of income, Lord God. Thank you po, Panginoon, ang mag-iingat sa aming mga amo, Panginoon, at bigyan niyo sila ng business, Panginoon, na maging maayos ang kanilang business, Panginoon, upang kami rin ay magkaroon din po kami ng maayos na trabaho, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan namin, Panginoon, na binibigyan niyo sa aming araw-araw, O Lord God. Salamat po, Panginoon, sa biyaya, O Lord God, na aming pinapupunan sa araw-araw, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga taong nagbigay nito, Panginoon, at sa walang trabaho, Panginoon. Kayo po, Panginoon, na magbigay sa kanila ng trabaho, Panginoon, upang sa ganun, Panginoon, ay magkaroon sila ng kanilang pinagkukunan, O Lord God. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Ito po ang aming samdanamin. Sa mga pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang kanta daw si Georgia. Okay. Amen. Amen. Meron tayong pong surprise number na kakantas ang ating little girl, si Georgia. Yun. Amen. Amen. Oh, nawala yung andun, brother. Brother. Nawala yung ano. Di yata. Music na. Agad. Ayun na. Ayun na. Yun. Ayun. Magaling ito si York. Ang galing ah. Oo. Ito. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red, from yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus died for all the children, all the children of the world. Red, from yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus died for all the children of the world. Jesus was for all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus was for all the children of the world. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Isa pa. Oh, isa pa. Oo. Wala. Samahan mo. Oh. Ginanaan na.